kakaset, linggo po ngayon, ang paksa po natin ngayon ay manggagaling po sa Biblia. Ito po ang aking napili. Roman 12 verse 17 to 21. Kung sa Tagalog po Roma, Ikabanata 12, talata 17 hanggang 21. Mga kakaset, sisimulan ko na po ang paksa natin ngayong araw na ito. Nawa po ay makinig po tayo. Ito po ay salita po ng Diyos. Ano po? Bali, uunahin ko po ang Ingles. Akin pong babasahin ngayon. Roman chapter 12 verse 17 to 21. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath, for it is written, "It is mine to avenge, I will repay, says the Lord." On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kung sa Tagalog po naman ay Roma, Ikabanata 12, talata 17 hanggang 21. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal, hanggat maaari makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Yan po ang nasasabi sa ating Biblia na salita ng Diyos. Tama po mga kakaset. Huwag po tayong gaganti ng masama sa ating kapwa. Kung tayo man po ay ginawa ng masama, maliit man po o malaki, ito po'y ating ipagdadasal at ipapaubaya po sa ating Panginoon. Huwag po tayong mag-iisip ng masama. Isipin po natin na hindi po tayo dapat baguhin ng isang masamang karanasan na dahil po ito sa ating kapwa, kaya po tayo ay nagkaroon ng pighati ay hahayaan na po natin na maging masama na rin po tayo at tayo po ay maghihiganti para po maibsan ang ating nararamdaman. Hindi po ganon mga kakaset. Ang sabi nga po dito, hanggat maaari, makisama kayo ng payapa sa lahat ng tao. Tama po iyon. Hanggat maaari po, piliin po natin na maging payapa. Huwag po nating dudungisan ng ating kamay, pag-iisip at puso ng kasamaan laban sa taong gumawa sa atin ng masama.
Tama po ulit mga kakasit. Ang sabi po dito, mga minamahal, huwag kayong maghihigante, ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihigante, ako ang gagante, sabi ng Panginoon. Tama po iyon, dahil po ang Diyos po ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya laang din po ang may karapatan sa ating katawang lupa para ito ay alisin. Wala pong sino man ang pwedeng magmay-ari sa atin kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya nga po ang sabi, huwag daw po tayong papatay. Tama po iyon dahil ang Diyos lamang po ang may karapatan sa buhay natin. Tayo po ay binigyan lamang ng buhay. Ngunit para din itong pagkain na na-expired. Kaya po ang tao, ang katawang lupa po natin ay may hangganan po. At kung tayo po ay may hangganan, abay piliin na po natin ang gumawa ng kabutihan dahil ganon din naman po, ikaw naman po ay nabubuhay na lumilipas ang segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, taon. Abay piliin na po nating maging mabuti dahil dalawa lang naman po ang pagpipilian. Kung ikaw ay maging masama at kung ikaw ay maging mabuti. Abay sa kabutihan na po tayo dahil po ang Diyos, kapag ikaw ay nagdadasal, ang pinariringgan niya po ay ang kabutihan, hindi po ang kasamaan. Kaya kung ikaw ay sa Diyos, abay ilalayo ka sa kapahamakan. O heto po, meron pa pong sinasabi dito. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Tama po, mga kakasit. Tama po na gantihan natin ng mabuti. Sapagkat ang tao ay hindi po yan nakafix ang isipan. Ang tao po ay nababago. Nagkakapuso din po yan pag gagawin niyo po ng kabutihan. At yan po ay hindi madali. Kinakailangan din pong inyo pong ipagdasal ang inyong kapwa na nakagawa sa inyo ng kasalanan. Sapagkat hindi niya po nalalaman ang kanyang ginagawa. Dahil kung alam po niya ito at siya ay nakakakilala sa Diyos, abay hindi niya po gagawin ng masama ang kanyang kapwa. Kaya po, inyo pong ipagdadasal at ang inyong sarili din po ay inyong ipagdadasal, lalo na po ang inyong puso. Lagi po yung hahawakan ng Diyos at manatili ang kabutihan at lagi pong marinyo ang Holy Spirit ang manatili sa katawan ng tao. Huwag po ang espiritong masama. Ang galit po ay lumilipas, kaya po tayo ay kalmado lamang. Huwag po tayong padalos-dalos. Sabi nga po dito, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Tama po ulit. Ang inyo pong isipin ay ang magpatuloy sa kabutihan. Kalimutan ninyo po ang masamang ginawa ng inyong kapwa. Kayo po ay magsimula sa tulong ng Panginoon. At lagi po kayong magdadasal. Huwag po kayong titigil sa pagdadasal. Hayaan ninyo pong manaig sa inyo ang Espiritu Santo. Nagaling po yan sa Panginoon. Lagi nyo pong tatandaan ang Roman chapter 12
verse 17 to 21. Sa tuwing kayo po ay nakakaranas ng di maganda na gawa ng tao, huwag na huwag po kayong maghihigante. Ipaubaya ninyo po sa Diyos. Dahil ang lahat ay lilipas din, lalo na kung ikaw ay laging magdadasal araw-araw. At yan po ay kinakalimutan na. Kapag ikaw po ay nagpatawad na sa iyong kapwa at pinatawad mo na rin ang iyong sarili, abay kakalimutan nyo na po iyan. Huwag nyo na po iyang bubuksan sa inyong isipan dahil ang galit po ay nariyan lamang kung inyo pong pananatilihin sa inyong puso. Kaya hanggat maaari po, ay yan po ay kinakalimutan na. At hinaharap po ang inyong bagong buhay ng may positibo. At sa guidance din po ng ating Biblia na salita po ng Diyos. Dahil po sa tuwing kayo ay magdarasal, yan po ay daan para kausapin niyo po ang Diyos. At pag naman po tayo nagbabasa ng Biblia, yan naman po ay daan para kausapin tayo ng Diyos. Kaya po mga kakasit, kung tayo po ay may oras, tayo po ay magbasa-basa po tayo ng Biblia. At sa puso po natin at humingi po tayo ng tulong sa Diyos na bigyan tayo po ng karunungan at ibahagi po natin sa ating kapwa din po. Ang Diyos ay marunong sa lahat ng aspeto ng buhay. Kahit nga hindi tayo magdasal, alam niya agad ang ating pangangailangan. Alam niya ang dapat ibigay para sa iyo. Kaya mga kakaset, ang Diyos po ay tunay na buhay sa ating mga puso at isip. Amen. Mga kakaset, hanggang dito na lang muna po. Hanggang sa muli po. Ngayon po ay magpapaalam muna ako. Bye-bye!